What is the name of the cop who told you that? Uminom muna si Aleme ng iced coffee bago niya sagutin ang tanong ni Gabriel. Inaya siya nito sa isang coffee shop malapit sa simbahan upang ipaliwanag niya rito ang tunay na problema niya. Panay ang iyak niya habang nagkikwento siya sa totoong nangyari sa kanilang dalawa ng tatay niya. Kwento niya kay Gabriel na kulong ang tatay niya kaya siya pumasok sa nightclub upang makaipon agad ng malaking pera pang piyansa nito. Hindi ko na nakuha ang pangalan ng pulis. 3 silang kumausap sa akin. Kung gusto ko raw palayain si tatay, kailangan ko raw piyansahin ang tatay ko ng 1 milyon. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Gabriel habang nagkikwento siya. Tahimik lang itong nakikinig sa mga problema niya. Niloloko ka lang ng mga pulis na yun. Bail is for temporary freedom. Bail secures the release of a person from jail, provided that he will return for court appearances or trial. In the event the suspect fails to return to court, the bail will be forfeited. Kaya, kung sino man ang pulis na kausap mo, pinagloloko ka ng mga yun. Magaling na lawyer ang kailangan mo. Sa haba ng sinabi ni Gabriel, walang pumasok sa kanyang isipan. Tama ba ang sinabi nito? Niloloko lang siya ng mga pulis? Napalunok siya dahil parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga ng maayos sa sobrang sama ng kanyang loob. Niloko ako ng mga pulis? Tumungo si Gabriel habang nakatitig ito sa kanya. Pakiramdam niya, unti-unting gumuguho ang mundo niya. Napakasaklap naman talaga ng buhay niya. Pumasok lang ako sa nightclub para makapag-ipon agad ng 1 milyon. Napakasama nila. Hindi niya mapigilan mapahagulgol. Nilapitan siya ni Gabriel at tinagod nito ang kanyang likuran habang umiiyak siya. I will handle everything. Lalo naman lumakas ang pag-iyak niya. Napapatingin na tuloy sa kanila ang mga tao sa loob ng coffee shop. Ngunit wala naman pakialam si Gabriel sa mga ito. Hinayaan lang siya nitong umiyak ng umiyak habang seryosong-seryoso ang mukha nito sa pag-iisip kung paano tutulungan ang kanyang tatay. Panay ang hagod nito sa kanyang likod habang umiiyak siya. Paano na ang tatay ko? Wala naman akong pambayad sa magaling na abogado. Ako nang bahala. I'll talk to General De Luna. Siya lang ang makakatulong sa atin. Pahikbi-hikbi pa rin siya. Sino yun? Chief of the Philippines National Police. Ipapaimbestiga ko ang kaso ng tatay mo. Pakiramdam niya, nagkaroon ng milagro dahil sa sinabi ni Gabriel. Hindi tuloy niya maiwasan yakapin ito ng mahigpit. Hulog ka ng langit, Gabriel. Sobrang thank you talaga. Humahagulgol niya ang pasasalamat kay Gabriel. Hinayaan lang siya nitong yakapin ito. I'll do my best to help you. Stop crying. Naramdaman niyang hinahaplos nito ang kanyang ulo. Para itong well-life hero na hindi niya akalain na darating sa kanyang buhay. Thank you. Thank you talaga. Sobrang thank you. Nang tignan niya ito, napansin niyang namumula ang mga mata nito na para bang naiiyak na rin. Marahil awang-awa ito sa kanya. Lalo tuloy siyang naiyak dahil kitang-kita niya sa gwapong mukha nito ang napakabuti nitong kalooban. Gagawin natin lahat para makalaya agad ang papa mo. Salamat! Akala ko mag-isa lang akong lalaban para sa tatay ko. Sobrang bait ng tatay ko, Gabriel.
Hindi ko kayang makitang nagdudusa siya sa loob ng kulungan. Araw-araw na lang, panibagong black eye ang natatamo niya sa mga kasamahan niya sa kulungan. Let's go. Piyasahan na natin ang papa mo. Sinamahan siya ni Gabriel sa kulungan. May naghihintay na sa kanilang lawyer pagdating nila doon. Mukhang tinawagan agad ito ni Gabriel. Sir Hoffman, nasettle ko na po ang bail ni Mr. Onido. Maaari na po siya makalabas ngayon. Salamat po! Niyakap niya ang lawyer pagkasabi nito sa kanila na maaari nang makalabas ng kulungan ang papa niya. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Binayaran agad ni Gabriel ng 1 milyon para piyansa ng papa niya. Agad niyang pinagbag ang business suit ng lawyer dahil sa ginawa niyang pagyakap dito. Baka kasi malukot ang damit nito. Ngumiti lang ito ng formal sa kanya. Para naman siyang nakalutang sa ere sa sobrang saya niya dahil kahit pansamantala lamang ay makakalaya na ang tatay niya. Napapangiti lang si Gabriel habang nakatingin ito sa kanya. Nakausap ko na rin po ang asawa ni General De Luna. Nasa bakasyon raw po si General ngayon. Call General. Wala daw pong signal doon, sir. Confidential po ang lugar na pinuntahan ni General De Luna at tatagal daw po doon si General ng 1 buwan ayon sa asawa niya. What? Hindi pwede. I need him right now. Kunot noong sambet ni Gabriel. Kung gusto niyo raw po talagang makausap si General, puntahan niyo raw ang isla kung nasaan ito, sabi ng kanyang asawa. Crap! Parang sumakit naman ang ulo ni Gabriel dahil sa sinabi ng abogado. Kailangan niyo na po makausap si General dahil malapit na po ang trial ni Mr. Onido. Gabriel, sasama ko sa iyo sa paghahanap kay General para tuluyan ng makalayang tatay ko. Napabuntong hininga si Gabriel. Marami pa naman itong business meeting, ngunit mas pinahalagahan nito ang kaso ng kanyang tatay. Okay, we will go there. Anak! Sabay-sabay silang lumingon sa tatay ni Aleme nang tawagin nito ang pangalan niya. Pakiramdam ni Aleme na nanaginip lang siya nang makita niya ang tatay niyang masayang tumatakbo palapit sa kanya. Tay! Sigaw rin niya at patakbo rin niyang sinalubong ang kanyang tatay. Niyakap siya ng tatay niya ng sobrang higpit. Maraming salamat, anak! Humahagulgol ang tatay niya habang yakap-yakap siya nito. Tay, magkakalaya ka na! Lahat gagawin ko, tay, para makalaya ka na! Mahal na mahal kita, tay! Mahal na mahal kita, anak! Patawarin mo ko dahil nasira ko ang buhay mo. Tahimik lamang silang pinapanood ni Gabriel habang namumula ang mga mata nito. Buo na ang desisyon ni Gabriel na tulungan siya. Hello, Mr. Onido. Ako po ang abogado nyo. I'm Attorney Jose. Pagpapakilala ng abogado sa kanyang tatay nang matapos silang mag-iyakan. Sir, salamat po sa pagtulong sa amin ng anak ko. Huwag niyo po ako pasalamatan, Mr. Onido, dahil si Mr. Hoffman po ang nagbayad upang makalaya kayo. Tumingin ang tatay niya kay Gabriel. Nilapitan nito si Gabriel at lumuhod ang tatay niya sa harap nito. Maraming salamat po. Umiiyak na pasasalamat ng tatay niya. Nataranta naman si Gabriel dahil sa pagluhod ng tatay niya at agad rin itong yumuko upang alalayan ang tatay niya sa pagtayo.
Matanda na rin kasi ang tatay niya, kaya mahina na ang buto nito. Tay, you don't have to do this. Okay lang po yun. Magalang na pagkausap ni Gabriel sa kanyang tatay habang inaalalayan nito ang tatay niya. Hindi niya tuloy maiwasan makaramdam ng kakaibang damdamin para kay Gabriel dahil kitang-kita niya ang paggalang nito sa kanyang tatay. Para bang gusto niyang tumakbo upang yakapin ng mahigpit si Gabriel dahil sa kabutihan nito. Hindi niya akalain na mayroon ganito kabait na lalaki sa buong mundo. Akala niya kasi noon pare-pareho lamang ang mga lalaki. Ngunit naiiba si Gabriel. He's one in a billion. Napakahirap makatagpo ng isang taong katulad nito. Napakaswerte niya dahil nakilala niya ito. Maraming salamat po talaga, sir. Nobyo ka ba ng anak ko? Diretsong tanong ng tatay niya kay Gabriel na kinalaki ng mata nito. Napaubo pa ito ng kaunti dahil hindi nito inaasahan ang tanong ng tatay niya. Maski siya ay nagulat rin sa tanong ng tatay niya kaya nilapitan agad niya ito. Tay, hindi ko po nobyo si Gabriel. Kaibigan ko lang po siya at handa siyang tumulong upang makalaya ka na talaga ng tuluyan, tay. Paliwanag niya sa kanyang tatay. Hindi naman makatingin ng maayos si Gabriel sa kanya. Mr. Onido, inayos ko na rin po ang hotel na pansamantala niyong titirhan habang inaayos pa namin ni Sir Gabriel ang kaso niyo. Nagulat siya sa sinabi ng abogado. Kaya agad siyang napatingin kay Gabriel. Hindi na kailangan sa hotel, Gab. Sa bahay na lang namin si tatay. Nakakahiya na sa'yo. Sobra-sobra na to. Delikado sa bahay niyo. Malapit lang doon ang pamilya ng batang biktima. Baka pag nalaman nilang nakalaya si tatay mo, baka may gawin pa silang masama. Don't worry, naayos na ni Atty. Jose ang lahat. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi sa iyo, Gabriel. Napapaluhang sahad niya. You don't need to. Ngumiti lang ito ng tipid at tinitigan siya. Pinunasan rin ito ang luha sa kanyang pisngi. Akala ko, sir, nobyo ka talaga ng anak ko. Ganyan ko rin kasi titigan ang misis ko noon. Singit naman ng tatay niya sa pagitan nilang dalawa ni Gabriel. Sabay tuloy silang nahiya sa isa't isa.